Hindi ko patanggap nung pagsampa ko. Sabi ko, ang ganda ng trabaho ko doon. Sir ako doon. Pagdating dito sa barko, tagahugas ko ng plato. Doon na lang ako na-inspired nung nakita ko yung sahod ko. So doon ako nagpursige na, ganito pala. Mas malaki pa yung sahod ko sa manager namin. Siyempre, accounting yung mga ina-applyan. Pero nahulog sa mall, ayun, nakapagtrabaho ng mall. Nakapagtrabaho din ako sa Jollibee. Tagagawa ng burger. Tapos yun na-promote. Naging production controller. Para ka rin kusinero sa loob. Ikaw yung taga-mando lahat. Kasi di ba daming station yan? Pero hindi rin ako nagtagal nun. After nun, trabaho naman sa isang marketing. Pero sa accounting, sa office naman ako na. So nagamit ko yung ko doon, kurso ko doon. Tapos, dahan-dahan kinuha yung mga Siemens book, passport. Kasi nakita ko yung mga pinsan ko noon. Habang nag-college pa ako, pag umuwi sila ba, ganda ng mga short nila. Ganda ng mga cellphone, yung mga ganun ba. Sabi ko, ano kayo ginagawa nila? Pero wala pa akong ideya noon about pagsisiman, wala. Tapos nung tinatanong ko sila, Kuya, saan ka nag-training? Or ano yung kinukuha niyo pag magbarko, ganun? Tapos lakas loob ko lang talaga. Hindi ako tinutusan na Sergio, hindi. O nagulat na lang sila na meron akong ganun. Habang nagtatrabaho ako doon sa office na sinasabi ko, may Siemens book na ako noon at saka passport. Tapos isang araw na lang, pinapunta ko ng Manila, first time ako pumunta, first time ako sumakay ng aeroplano, yung mga ganun. Tapos doon ko na nalaman na, yun pala yung magiging trabaho ko. Taga-map, yung mga ganun ba. Kasi nung nagpirma ko ng kontrata, nakita ko doon, parang 214 yung parang sahod mo makikita mo doon ba. Pero hindi ko pa alam na may extra pa yon, may mga wala hindi ko tiningnan yun, yung pinakauna lang yung wala, ito lang yung sahod ko 10,000 mahigit. Wala lang sa isip ko kaya nung pagsampa ko parang bakit ganito, bakit tagahugas ako ng plato. Nung nakita ko nga yung sahod ko doon ako na-inspired na laki pala ng sahod dito. Ano yun 770 yata. Malaki na yun Doon na. Kaya ganado na lahat. Kaya umabot ako ng noon, 2 years and 4 months sa unang kontrata ko. Nung pangalawang barko, gusto na nila na i-promote nila ako as chief cook nga. Ayaw ko nga dahil ayaw ko naman na mapaya yung mga taong nagpasok sa akin. At saka hindi pa ako hinog sa trabaho bilang chief cook. Kasi hindi basta-basta yan. Hindi basta-basta yan. Ang hirap. Chief cook pa naman pinakamaraming kaaway. Number 1, maraming kaaway yun. Number 1 talaga yan. Kaya kailangan talaga. Sa dami kong naranasan na nakasama na chief cook, ang dami talagang reklamo. Siyempre, nung messman ako, sabi ko sa sarili ko, pag ako maging chief cook, kailangan hindi ganito. Kailangan wala kang maririnig na kailangan kung ano yung kung ano yung nakikita mo noon na wag mo nang gawin. Kasi alam mo nang mangyayari. Ang hirap pa naman pag may kalaban ka sa barko. Hindi, reklamo sa'yo dito, tumataba daw sila. Nabaliktad naman ngayon. Reklamo naman tumataba. Naman, sayang din kasi kung hindi mo lutuin mabutan na lang expire, maitapon lang. So sayang, kailangan kung may lutuin mo na para hindi masayang ba. Kasi sa kumpanya, binibigay naman nila lahat Nasa sayo lang yun kung paano mo lutuin talaga. So doon na ako na-promote sa sa pangatlong barko, which is Indiano yung nandoon, pati yung messman Indiano din. Tapos nung unang kontrata ko noon sa pagka-chief cook, umabot naman ako ng 22 months siguro. Pag kasi pag enjoy ka sa trabaho mo, hindi mo maisip na 2 years ka na pala. Enjoy mo lang yung trabaho mo. Total yun naman ang susuporta sa pamilya mo Nung una, siyempre mahirap pa rin kasi yun nga sabi ko, hindi siya basta-basta na trabaho. Hindi yung porkit marunong ka lang magluto, sige go ka na dyan. Hindi. Ang dami mong iisipin ang dami mong kailangan ganito. Siyempre, nung una, maraming palpak talaga. Aminin ko, maraming palpak. Hindi naman lahat nagsisimula sa hasang-hasa ka na sa trabaho So, kailangan mo munang magkamali. Tapos, yun. Siyempre, hindi naman lahat laging magkamali. Aminin ko yung pagluluto ng tinapay, nahirapan din ako noon. Kasi nga, di ba, accounting ako.
Buti na lang, may mga nakasama ako dati na mga messman din na nagtrabaho bilang assistant baker sa passenger. Doon ako ng ideya. Kasi may yung mga luma kasing chief cook dati, lalo yung mga matatanda, 1, 2, 3 tinapay, okay na eh. Yun lang yung alam nila eh, pabalik-balik lang yun eh. Siyempre, pangit naman na kung ikaw maging chief cook, yun lang alam mo. Kailangan mo rin mag-discovery ng ibang ibang recipe ba. Natuto ako maggawa ng tinapay, siguro after 2 years siguro. Kailangan lang talaga madapa ka eh. Para at least yung mali mo, or nahilaw man yun dati, nasubrahan siguro ng yun, or nasunog man, ganun ba. Ayun, hanggang matuto ka, hanggang masanay ka na. Tapos ang pinakamahirap talagang gawin cake. Ang tagal kong nakuha yan, siguro mga 3 to 4 years bago ko nakuha yan. Trial and error talaga. Kailangan mong i-try ganitong proseso, manood ka ng YouTube. Dito pa sa barko, kulang-kulang ng ingredients. May mga ingredients na sinasabi doon sa YouTube. Kailangan ng ganito, ganyan. Iwala dito. Yan ang gagawin mo. Diba? Instead na gagamit ka ng ganito, ito na lang yung gagamitin mo. So, pwede din yun, yung ganun ba? Kaya ngayon, pag sumasampa ko, nagdadala na ako ng Kailangan hintayin mo pa tapos yung kontrata mo. Yun pa pagdating ng magdala ka na lang ng ingredients mo. Para magawa mo na yung gusto mo. Kaya, ayun, araw-araw, iba-iba. Ang hirap magsalita. Marami ba sabihin? Marami. Kailangan mo rin talaga basahin yung nila. Yung pagkatao nila. Meron kasing iba na perfectionist masyado. Di ba? Buti na lang ngayon, kilala ko na sila lahat. Yun nga sabi ko sa'yo. Pag papipiliin ako na, for example, ilipat ako sa cruise ship, ayoko na. Kasi magsisimula ka naman ulit. Kailangan mo magpabango doon. Kailangan mo magganito, ganyan. Ilang taon mo yun iipunin bago ka naman parang magkaroon ng pangalan dyan sa na yan. Di ba? Kung katulad nung ako noon, regular na ako, tapos tumawag yung bangko. Pinapangarap ko yung bangko na yun. Kaso nga lang, nandito na ako parang okay na ako dito eh. Tapos doon paano kung magkamali ako ng isang beses doon, tapos matanggal ako doon, di ba? Di ba? Kung kung saan ka komportable na, dyan ka na. So guys, I hope na nagustuhan niyo itong video na to. And so please subscribe to my YouTube channel and my Facebook. Kusina ni Yermy Janel pa rin. Yun lang. Thank you. Magkano pala sa ng manager mo sa marketing? Mga sabihin niya Wag na. Sabihin niya wala ka sa ayos